Mga pinanggad ako mga igsoon, malipayon ka pagpakiguban ka ninyong tanan karon ning langyog tuno sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naay kini pinagi sa Sabbath School Department nga sa Seventh-day Adventist Church. Higalang mga pinangga ko mga kapamilya nga nagpaminaw karon ang ato ang tema karon sa Sabbath School quarterly lesson, How to Read the Psalms. Okay, lesson number 1 sa tuig 2024. So 300 pila na lang 359 days na lang more to go 359 days more to go na lang before 2024. Before New Year 2025. So gamay na lang no, paspas kay panahon nato karon. Okay, sa walay paglangan mga higalag kaigsunan padayon ta sa tuang dugukan dinhi karon sa tuang tulumanon o usbon ko how to read the Psalms sa atong suhito karon. Pero sa di pa ta mo pa rin sunahan, gusto na ko ipibalo karon nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church alang sa ka special Sabbath fellowship kauban sa tanang mga Zone 1 members like Lungaog Church, Duhali Church o Newcastle Church o tanang mga bisita. Okay, padayon ta mga kapamilag kaigsunan atong napito ng balang espiritus pagpakiguban kanato magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, nagasalamat tamahan nga ikaw nagapanalangin nagapakiguban sa tanan kanamo sa tibuok semana ug may hinungdan nga karong adlaw ang ipapahulay. Aniya kami magtapok dinhi sa mong balayng alampuanan sa pagsimba kanimo og pagdaig kanimo gumikan kay ikaw wala magkulang ni mapakyas kanamong tanan. Ikaw magpanalangin sa mga nagbangutan sa ilaid sa kalisdanan, ikaw mag-aayo kanila, magatambal kanila, magalipay sa mga nagakaguol o maghatag dugang paglaom sa tanan katawhan nga nagpaminaw karon. Amahan ang pulong nimo nga among pagatun-an karon masabtan unta namo kini magkinabuhian kada adlaw samtang magpaabot sa imong pagbalik. O Dios, pasayloa kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mapagampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsonan, how to read the Psalms. Makita na to ato ang memory text sa Luke chapter 24 verse 44 nagkanayon. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Si Kristo mismo mga kaigsonan niya gisultihan ang mga apostoles nga matod pa niya nga kini nga mga pulong matuman gyud ni katong akong gisulti ninyo nga mga pulong sukad pa kadto nga nakasulat sa sinulat ni Moses, sa mga propeta o sa mga salmo og ilang gibuka ang ilang mga hunahuna sa pagsabot sa balaang kasulatan. So ang salmo na apil sa kanang gitawag og Holy Scriptures. Okay, so naapil sa gitawag og Holy Scriptures. So ang atong tema karon nagkanayon, how to read the scriptures. Unsaon nato pagbasa ang salmo nga nahilakip sa kasulatan kaigsunan. Ang Book of Psalms kung atong basahon, ato ni siyang itaguan, bantayan, ato ni siyang butang sa tong unahuna nga usa ni siya kalahi pinasahi nga libro sa daghang mga pamaagi. Unlike sa ubang mga libro sa balaang kasulatan nga gisulat kini sa nagkalaing mga authors in different times and circumstances, from Moses to the return from the Babylonian exile. So, ang Book of Psalms dili kay si David lang ang nagsulat. Daghan ang nagsulat ani, pero ang major contributor sa Book of Psalms mao si King David. Daghan ang nagsulat nini mga higala. Nag-cover kini siya sa mga tema, mga styles, nakalain-lain nga mga pamaagi sa pagdaig sa Ginoo, mga kagulanan, kasaysayan, kadaugan, kapildihan ug uban pa nakasulat din na. Labaw sa tanan, ibutang na to sa itong hunahuna nga kining Book of Psalms usa kini ka-inspired book of the Holy Spirit nga nagkigsulti ka nato direkta sa atoa sumala sa atoang pagkinahanglan. So alang sa mga nagapaminaw kanato karon mga higalag kaigsunan nga ang Book of Psalms usa kini sa kalibro nga puno sa kanang gitawag o pagdaig sa Ginoo, puno sa pag-express sa mga pagbati. This is actually all be singing songs. Okay? Mga kanta, mga alawiton kini, mga pinangga na kong mga naminaw. Now, para sa mga katawhan nga Israelites kaniadto, para kanila ang Book of Psalms para sa pagdaig sa Ginoo, for worship mga higala.
busa atong tun-an nga ang Book of Psalms o sa kalibro sa pagdaig pag-awit, unsay mga author sa ilang mga kasaysayan, unsay mga tema o mga estilo, prayer sa pag-ampo, okay, prayer sa libro sa pag-ampo, o nagsalida, nagpasundayag dinhi sa Book of Psalms nga ang Dios maoy bida, ang Dios maoy protagonist or maoy bida mga pinangga na mga kaigsunan. Now when talking about the Book of Hymns, sumala pa sa 2 Chronicles chapter 16 verse 7, on that day David first delivered these psalms into the hand of Asaph and his brethren to thank the Lord. So the name of the book derives from the Greek word psalmoi. Okay? Psalmoi or songs sung with musical accompaniment. So psalmoi but pasabot mga alawiton kini mga kaigsunan nga ginaawit kauban ang mga musical instrument. Mao ni ang termino nga gigamit mga higala sa Septuagint version, psalmoi. Pero sa original gyud sa Hebrew gilitok siya og tihilim. Tihilim but pasabot pagdaig ngadto sa Ginoo. So bisag unsa nga mga awit nila kaniadto pagdaig sa Ginoo. So ang salmo gigamit ni siya nga alawiton aron awiton panahon sa pagsimba. Kasagaran ginagamit ni siya sa pag-awit sa pagsimba dito sa templo o sa mga sinagoga. Na sila mga references, na sila mga instruments nga ginagamit mga igsoon. Like for example, ginagamit nila like melodies, choirs, leaders, dahil sila mga cymbals, uban pa nga mga ginagamit niya itong panahon na sumala pa sa Psalms chapter 9, chapter 48, and chapter 88. So dinhi mo makita nga some of them ginagamit sa mga special moments, mga espesyal nga mga panahon, nga mga okasyon sa ilahang panahon ni adtong tungora. Like for example, moments of worship mga higala. Worship on Saturday, sumala sa Psalms chapter 92. Kamo nalay basa diha sa Psalms chapter 92. Panahon po sa pilgrimage sa annual festival sa New Moons, kadtong Egyptian Hallel mga higala, sumala sa Psalms 113 to 118, the Great Hallel, kadtong paglakbay nila from Egypt to the land of Canaan. So daghan kayong mga awit nga nabuo ni adtong tungora, awit sa kadaugan. That was during the time of Moses. Kadto ginasulat-sulat ito silang tanan, ginadugang sila dinhi sa Psalms. Panahon pod sa kining kada adlaw pod nga pagsimba, 145, Psalms 145 to 150, doon ay gitawag og morning worship sa mga sinagoga. Gitawag og daily Hallel. Inadlaw-adlaw nga pagsimba mga higala didto sa sinagoga, ginagamit gihapon nila ang Book of Psalms. Sa ato pong panahon karon bilang mga Christians, giadaptar pod ni nato kining gitawag og salmo, mga alawiton, mga hymnals. So sa atong pagsimba, ang ato gikuwag base ana sa San Pablo sa Colosas 3:16, kamo dunay mga Biblia dinha, no? Sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 16, matud pa nagkanayon atong basahon kaigsuonan sa kapitulo 3 bersikulo 16, nagkanayon. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo. Sa magatudluay o tinambagay kamo ang usa sa usa, sa tanang kaalam o mag-aawit kamog mga salmo o mga alawiton o mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. You see, atong nabati o atong nabasa mga kaigsunan nga bisan si San Pablo nagaawhag siya nga ang mga Kristiyanos mag-aawit sa pagdaig ngadto sa Ginoo, awit sa mga salmo, no? Awit sa mga salmo. Sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 19, unsa man pod ang gipamulong mga kaigsunan? Epeso kapitulo 5 bersikulo 19. Nia nagkanayon atong basahon. 19. Pag sinultihay kamo ang usa sa usa sa mga pulong og sa mga salmo
og sa mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit og managtugtog nga magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Subuti pasabot when talking about songs sa pagdaig sa Ginoo. Sa to pa kung kana nga mga song dili pagdaig sa Ginoo, dili na lang taana. Kana nga mga songs dili pag-encourage sa mga kaigsuonan para modaig sa Ginoo, dili na lang taniana. Laktod nga pagkasulti, any song that cannot glorify God, dili lang taniana. So, ikaduha, doon na po yung mga songs nga mga matud pa nila religious songs, pero dili mo takdo sa doktrina nga latag sa balaang kasulatan. So dili na lang po taniana. Nindot ra ba unta kay nga mga awit? No nindot kay nga mga awit, pero ato sang paminawon kon muhaom ba sa tuang doktrina? Para sa anang naiawit nga nindot kaayo nga Bisaya nga dili kalikayan nga kita makasala. Nindot man na kayo nga awit, pero dili na siya mao doktrina sa Biblia nga dili kalikayan nga dili ta makasala. Kay ngano man malikayan gyud nato na mga kaigsuonan when we choose not to commit sin according to the Bible. We have Jesus Christ who will help us to be strong in order not to commit sin, in order not to choose to commit sin. So, dili na siya kapasar according to the Bible, according to the Psalms. So, kung doon na may mga balaang alawiton, nga giisip ninyong balaan, alawiton, religious songs, pero dili makapasar sa mga salmo, ayaw na lang, kaya dili na siya mao ang ipakanta sa Dios kanimo ug kanako. Okay? Now, dinhi ato masabtan mga kaigsuonan nga ang libro sa salmo gigamit sa pagdaig, pagsimba sa ato ang Ginoo. Okay? Now, ang authors, as what I have told you mga kaigsuonan, ang author sa salmo, sa libro sa salmo, mga eksperyensya kaninila, mga kadaugan, mga problemas kinabuhi nga nagmadaugon sila ilang gidayeg ang Ginoo, so mo lang gisulat. So mo na ang awit nila mga kaigsuonan. Ang ato magong songs karon dili na magong songs music na lang or sounds na lang, dili na gyud siya songs. Kay ang songs manggod nag-express og mga kasinatian kadaugan sa kinabuhi. Mabitaw na doon nagiingon sa 144,000 nga ang magmadaugon mag-aawit sa awit ni Moses. So katong awit ni Moses may gala nga awit sa kadaugan pagtabok paggula gikan sa Ehipto, pagtabok sa Red Sea, dito sa wilderness hangtod nakabot sa Kanaan. So mauto nga mga alawiton sa kadaugan kasinatian kana mga higala. No? Mga kasinatian sa to pa balaan kana siya nga mga kasinatian. Kana na sa church hymnal nato nga mga alawiton, mga kasinatian kana sa karaang mga katawan sa Dios sa medieval ages o guban pa. Sa atong panahon karon pwede po mo maghimo og mga alawiton, pero alawiton nga dili mulabag sa salmo. Muhaom sa salmo. Sa to pa muhaom sa kasaysayan, kasinatian nga may labot sa kadaugan nga maay muhatod kanato sa pagdaing nato ngadto sa Dios. Si Salmista David mga kaigsuonan, doon ay salmo siyang gisulat sa Psalms chapter 3. Sa diha nga mingsibat si Absalom gikan kaniya. Okay? So, nasa salmo mga kaigsuonan sa chapter 3. Kanang chapter 3 basahon ninyo na, that is it. Okay? Kasagaran sa mga salmos as what I have told you, sinulat kana ni David, pero ang uban po niya na mga kaigsuonan sinulat sa mga sa mga Levites, sa mga nila ni Moses o guban pa may nagsulat ni ana. Si sama panalitan si Asap o ang iyang mga anak nagsulat po sila mga kaigsuonan. Sons of Korah nagsulat po sila. Si Heman o si Israhite nagsulat po sila kanang chapter 88. Kang Heman man na, kang Ethan Israhite kanang 89, ang kang Solomon kanang 72 og chapter 127, ang kang Moses kanang chapter 90, no? Mao na din na ang kang Asap o kang iyang mga anak kanang 50, 73 until sa 83. Mao na ilang mga contributions. Pero kadaghanan sa mga salmo iyaha kang David 150 ba na ka mga chapters. So most likely many of the psalms revealing the personal experience of their authors very similar to ours.
ang ilang mga difficulties, ilang mga doubts, ang ilang mga sufferings. Pupariha gyapon sa itong mga difficulties, mga doubts, mga sufferings sa to karon. Ilang mga experience of divine forgiveness, ang ilang mga experience of joys, ang ilang mga experience and devotion and gratitude to God for His faithfulness and love, hope in God, trust in divine promises. Kana nga mga kasinatian, testimony of redemption, cry for salvation. Kana nga mga tema sa kadaugan nila sa mga kalisdanan, mga pag-antos, mga sala nga gipasaylo sa Ginoo, mga kalipay, mga pasalamat ngadto sa Ginoo, paglaom ngadto sa Dios, pagsalig sa langitnong saad o mga pagpamatuod sa kaluwasan ug ang singgit ug ang hilak nato sa kaluwasan. Kana may atong gipangsulat, may ginapangsulat mga kigsunan. O kana nga mga sa atong kapanahonan karon, this becomes our guide. If you write songs, let it be that the same songs pattern to the Psalms, mao pod ang atong paghimo sa mao mga alawiton. Higalag mga pinangga kong mga kaigsunan. Okay? Yes. Thank you so much for that. Okay. Ang Ginoo magapanalangin kanunay sa atong tanan. Now, most likely alang sa kasayuran sa tanan mga pinangga kong mga kaigsunan, ang Book of Psalms doon na siya tema, mga style, sa guban pa. Like for example, sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. So, dinhi gipakita nga ang langit nagdeklarar sa himaya sa Dios. So, those are the theme and the styles of writing Psalms. So pwede kang makasulat po kag imuha declaring how glorious God is, how loving God is, how powerful, how almighty God is in heaven. So pwede nimo nang masulat imong i-declare og unsa kagamhanan ang Dios og ang iyang firmament nga nagpakita sa iyang mga binuhatan. Ang salmo manggod mga igsoon nagalangkop kini siya sa lapad kaayo nga klase-klaseng mga tema nga naga tadlas sa kinatibuk ang tawhanong kasinatian og sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. Sama pananglitan, salmo nga nagdaig sa atong Dios nga isip magbubuhat, gamhanan og maghuhukom. Salmo or alawiton sa pagpasalamat sa Dios sa grabe ug sobra-sobrang panalangin nga atong nadawat. Sama pananglitan sa alawiton or salmo sa mga paghilak, pagbakho nga nagapangayo sa Dios alang sa pagkahilo kawas o hiling kawas nato gikan sa atong mga problema. Kana sila mga kaigsunan, mao ni pangbuhatan natong mga awit. Di lang kay basta kay makahimo lag awit no sa mga musicians diya, to mahilig magkompos-kompos na natay guide. Wisdom, Psalms with practical guidelines for life. So, it's about wisdom. No nga pangayoon nato sa Dios. It's about the Psalms of the King which point to Christ as King and Liberator. Nga alawiton nga magtudlo ngadto sa isip magtudlo ko sa kahari nga ang hari mao si Kristo nga may atong manluluwas. O alawiton mahitungod sa kasaysayan nga nagapakli sa atong kagahapon kauban sa katawhan sa Israel o sa pagkamatinud-ano nila. Kani sila gipangsulat ni sila mga kaigsunan. Gipangsulat ni sila in form of poetry. No? Ganahan ko atong awit nga yamog o kasaysayan gyud to. No, history gyud to mga kaigsunan. O kung sa gibati pod sa writer adto may tungod sa history, no? Ato to'y patugtog. Sa paghimo og kanang salmo or alawiton mga kaigsunan, doon ay gitawag og parallelism, doon ay gitawag og images, doon ay gitawag og merism, doon ay gitawag og word games. Okay, sa parallelism mo ni i-combine mo mga words, mga phrases or thoughts symmetrically. Doon ay symmetrical ba ang ilahang mga kuan, skies, fingers, stars, kanang na mga ang ending ni mga S mo rhyme ra gyapon, repeatedly or constructing an idea.
Sama pananglitan, when I see your skies, the work of your fingers. Oh, you see? The moon of the stars, which you formed. Psalms 8:3. Okay. So, makita nimo na mga symmetrical, all about heavenly bodies. Okay. So, unya, doon ang mga ending nila, nag-rhyme sa tumoy. O pwede po ka nang magkuha kag contrasting ideas. The water and the fire. So, pwede ra gyapon nimo nang gamiton. So, that is parallelism. Sa images, ay, mag-compose na tayo ni kanta mga kaigsunan, no? Sa images, use figurative language. Mugamit kag mga language. Okay? Object. Object sa mapanalitan sa river. Unya, ang river, himuon mo siyang i-personify. Managing figures of speech. Figurative. So, ang sapa, mipakpak sa iyang mga kamot. O ang mga kabungturan magasinggit sa pag-awit sa ilang kalipay. Kana sila, mga imaging na sila. Giibutangan ni mo hitsura, gihimo ni mong tao ang mga objects. Ang sapa, ino ni mo nga, ang langit ni kidhat, ang langit ay pastilan. Ang langit na suko, ang adlaw na ngisog, kana. Mga images na sila mga kaigsunan. Doon ay ang dahong laya, ang dahong laya na tunas. Mga ingon ana ba, no? Mga poetic kana sila nga mga statements nga para masabtan nato nga unsay buot nimong i-express. So sama ni King David, matod pa niya nga, let the rivers clap their hands, let the hills be joyful together. Sumala sa Psalms 98 verse 8. Okay. Kining mirisim pod, unsa may sabot ning mirisim? Nag-express siya sa kinatibuk ang butang pinaagi sa contrasting parts. Mag-imagine kang mga contrasting parts o niya express mong kinatibukan sa mapanalitan. Day and night. Rain and sunny, rainy days and sunny days. I cry when I laugh. Kanang mga ingon ana ba? Or sama na. There is hope when I die. Kana mga kuana sila ba, mga contrasting parts sila. There is blessing when there is blessings in death. Doon ay panalangin sa kamatayon. Kana. Mga contrasting ideas na sila, pero doon ay buo nga buot ipasabot. Munang gingalag mirism, no? Sa mapanalitan sa Salmo 88:1, O Jehovah, God of my salvation, day and night I cry before you. Okay. So day and night, ang mirism dia is day and night. Sa to pa walay undang. Ang kinatibuk ang buot pasabot, walay undang padayon gyud. So managingon nga walay undang nga gugma gikan sa ting-init ngadto sa ting-ulan. Basta lagi nga gugma. Maningon walay undang nga pagpanaw gikan sa kabungturan ngadto sa kapatagan. Kana kinatibukan ang buot pasabot nya gigamit ang contrasting words. Okay. Ang atong paglaom walay putol gikan sa buhi hangtod sa kamatayon. There is hope in death. Doon ay paglaom bisan sa kamatayon. Sa to pa walay undang nga paglaom ang buot ipasabot. Okay. Endless hope ang buot pasabot. Another thing here kining gitawag og word games, no? Word games mga kaigsunan. Sa word games, mugamit sila mga words, similar sounds to highlight the message. Paparihag sounds mga kaigsunan. Parehas anang Elohim sa Hebrew. Doon naman po ay Elohim, idols. So pwede bugamit kag duha ka words, basta i-rhyme lang po nimo, mo rhyme silang duha nga example. Because the Elohims of the people, the gods of the people are Elohims, but the God of heaven is the Elohim. So na sa Psalms 96 verse 5. Ang Diyos nila sa mga tao mao ang Elohims, sa ato pa Diyos, idols, apan ang Ginoo sa kalangitan mao ang Elohim. So doon na sila rhyme
doon na sila nag-rhyme ilang mga words mga kaigsunan. Masabtan din nimo og unsay buot ipasabot. Muna gingalag word games. Mura bag ingon nga sa Bisaya pa nga masabi magbalak nun daw ta. Maghimo daw kog ako. Aka man lang himo dag inyo eh. Okay? So, i-rhyme-rhyme ninyo mga kaigsunan, mga words pero nindo para mo nindot siyang paminahon sa mag-awit. Okay? So, mauna ang ato ang ato ng nasabtan mga kaigsunan. Okay? Now, so, atong masabtan din hikaron sa ang salmo dili kay mga alawiton lang, dili kay mga kasinatian lang, dili kay mga unsa pa, apan ang salmo libro po ni siya sa mga pag-ampo. Na-record ang mga pag-ampo mga kaigsunan, pag-ampo nga inubanan og mga hilak nga pag-ampo. Salmo 143:1, hear my prayer, O Lord. Dungga ko mga pag-ampo o Ginoo. Give ear to my supplications. Paminawa ang ako mga yangungo. In your faithfulness answer me. Sa imong pagkamatinud-anon tubag ako. And in your righteousness o sa imong pagkamatarong. Ang mga salmista, mabitan ng psalmist, plural, kaya daghan man na sila, God in prayer, address God in prayer personally. Dili kay igo lang mo awit, human sila mga pag-awit, napo sila yung mga pag-ampo. Sometimes ang ilang mga pag-ampo gibutangan po nila tono nga nahimo pong prayer, nahimo pong songs or hymns. Para sa nang ampo nga yes Lord, I give my heart to you. My life I give and you guide me, love me, fill me, take full control. Kana prayer man na, pero pwede po butangan ni mong tono. Yes, Lord, I give my heart to you. Wala, ni kanta na. Yes, Lord, my life I give on you. So, nanay mga tono, mga kaigsunan. Guide me, love me, fill my soul. Yes, Lord, take full control. So, nanay tono. So, mo na nahitabo sa salmo. Mga prayers nila, gihimo nilang awit. Para sa panang mga prayer songs. Thank you, Lord, for saving my soul. Okay. Hear our prayer, O Lord. Okay. So, daghang tag mga prayer songs, okay? Daghang tag mga prayer songs. Kada pong search me, O God. Asa ka sa salmo magyapon na. And know my heart today. Okay. So, kana mga prayer songs na sila. So, daghan pa kay mga sample sa mga prayer songs. Okay? So, the psalmist addressed their prayers directly to God. Sa mapanlitan, give me Lord the answers of my prayers. Give heed to the voice of my cry. My King, my God, for you I will pray. Psalms 5 verse 2. So direct yun nga to sa Ginoo ang ilang mga pagampo. Ang mga salmos, ang Dios ug ang tao nag-interact together. Diha sa mga salmos, pag-awit nimo, imong ipasidungog sa Ginoo, ang imong pag-awit, ang imong mga pag-ampo, ipasidungog nimo sa Ginoo. Mao nay libro sa mga salmo, prayers and songs directly addressed to the Lord. Through prayers and praises, pinaagi sa mga pag-ampo o pagdaig, pag-awit, ang tao mga higala ma-inspire, pinaagi sa Holy Spirit og mutubo, mugawas, mapakita niyang iyang paglaom, pagtuo, og ang iyahang fear, ang iyang anger, ang iyahang pain, iyang mapasundayag ngadto sa Dios mga igsoon. Iyang mapasundayag sa tao ngadto sa Dios, pinaagi sa awit og sa mga pag-ampo. Muna gitawag og salmo, mga salmo. So kanang pagbati bitaw nga milampas, mitadlas sa mga mapait nga mga kalisdanan, kanang pagbati nga nadatugan sa mga dagko kay mga bato sa mga balatian, kanang mga dagko kay nga makabugat sa mga problema. So kana silang tanan mo ni ato ang ipadayag ngadto sa Dios aron paminahon sa Dios, ato nang ipadayag pinagi sa pag-awit, pagdaig o pag-ampo ngadto kaniya. Pinaagi ni ana sa mga salmos pag-ampo o pagdaig o pag-awit
atong ma-identify ang isa ka mga problema nga atong gisumiter ngadto sa Dios. Makontento ta mga kaigsunan pagkuman. There will be satisfaction. I would like to tell you, there is a comfort of healing or healing by comfort nga mabati, madawat nimo. Atong makitaan kining tanan pinaagi sa atong mga pagampo nga direkta ngadto sa Dios ug ang Espiritu sa Dios maoy mo comfort, mo pahupay sa atong mga kabugat sa atong kinabuhi. Remember si David mga higala, si Haring David, anak ni Jesse. Maayo siya mo awit, of course. Nagakumpos siya mga awit. O niya, ang Espiritu sa Dios mao'y naga-inspire kaniya sa pagsulat sa mga alawiton. Mabasa na sa 2 Samuel 23:1 and 2. So let it be, kamong mga kaigsuonan nato nga mahilig mag-compose, you have to pray. Magampo ta bago ta maghimog alawiton. No, luhod gyud ta sa Ginoo, Lord, maghimog kog alawiton, tabangi ko, tudloi ko sa akong buhaton, guide me ug sa akong isulat. Mauna ang ginahimo sa mga salmista. Sa mga salmista. We also take breath in hope that God hears our prayer in writing. Sa atong pagsulat, kung inspired ang tibuok bala ang kasulatan sa ilang pagsulat, ang pag-awit pod, ang paghimo pog mga alawiton, inspired pod, mabitaw na nga kamo, ayun yung bugal-bugalin ng mga alawiton nato. Magbuhat na sila bugal-bugal nga istorya nga kono, hindi ka tiguang na kono, mukanta na lang din ng dalagang, tiguang og bisag kinsa lang, ayaw ninyo bugal-bugali ang atong mga alawiton. Kaya nga naman, they are inspired by the Holy Spirit. So, okay? Sigurado ta nga ang Dios maminaw sa atong mga alawiton kaigsunan. I'm sure for that. Ang Dios maminaw sa atong mga alawiton nga atong ginaawit. Busa, sa kinatibuk ang salmo, alawiton man o mga pagampo man, ang Dios may atong ginapatugbabaw nga maoy sintro sa atong mga alawiton, sintro sa atong mga pagdaig, sintro sa atong pagsimba, sintro sa tuang mga pagampo. Sa Salmo 20 versikulo 6, the Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Kadtong ang Dios magahatag og kadaugan alang siyang dinihog, nagatubag siya sa mga pagampo, pinagi siya hang langit ng nga sanktuaryo, magahatag og kadaugan og gahom og niadtong mga anaa siyang tuong kamot. Isip na ata sa kinabuhi sa mga salmista. Kinahanglan ang Dios may mo akupar sa sentro nga dapit sa atong kinabuhi. Okay, kitang mga Kristohanon in the last days, sama kanimo karon, we are all psalmist or psalmist. I don't know sound pag pronounce na, basta kay sa Bisaya mga salmista tang tanan, no? Musulat tag mga awit, mo awit pud ta. Unya maghimo pud tag mga prayers, prayer song. So ingon na. Ang Dios kinahanglan na sa luna sa atong kasing-kasing og ato siyang isipon kauban kanato sa tanang butang. Sa Salmo 16:8 kinahanglan naa siya permis atong huna-huna. Sa Salmo 44:8 atong daigon ang Dios og ato siyang himayaon sa tanang panahon. Sa Salmo 46:1 atong ilhon nga ang Dios may ato ang tigpanalipod o may atong kusog. Sa Salmo 47:1 atong daigon ang iyang kalipay, pasalamatan, magmaya kita sa iyang kalipay. Dili sa kalibutan ng kalipay, of course. Sa Salmo 57:2 atong ipatugbaw ngadto kaniya ang atong mga pagampo, hilak sa pagpangita sa iyahang kaluoy, pabor para kanato. Salmo 62:8 atong ibubo ang atong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Salmo 82:8 atong pangayoon ang iyang hustisya. Salmo 121:7 nasayod ta nga ang Dios magaprotekta nato gikan
sa tanang matang sa pagkadautan. Ingon ana ang espiritu sa salmista. Ikaw salmista ka. Salmista pud ka. So dapat ingon ana pud ang atong espiritu. Pasalamatan nato ang tanang mga salmista. Kay ang mga salmista sama kanimog kanako panahon lang salmista David ug uban pang mga patriarka nga nagasulat, nagaampo. Kitang tanan sigurado ta nga ang Dios naminaw sa atong mga awit, pagdaig, pagsimba, paghimaya ug mga pagampo ngadto kaniya. Bisan pa to din nato makita ang Dios, pero pinaagi sa atong mga awit, pinaagi sa atong mga pagampo, sa sakto nga panahon ang Dios malipay ug magatubag sa imong mga pagampo. Di kay mo ampo lang mag-awit ta, magdasig ta mga kaigsonan. Mabitaw kinahanglan gyud natay worship, mabuntag worship, magabi, matag karon og unya mag-awit ta, mag-worship ta. Kay ngano man mauna ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton kaniya. Ang Dios anaa sa balaang templo. Kung ang imong panimalay balaan pod, naa siya sa imuhang panimalay. Ikaw po nga naglakaw sa pagkabalaan, anaa siya sa imong kiliran, anaa siya sa imong kasing-kasing. We can be confident, masaligon tang tanan, nga sigurado gyud nga ang presensya sa Dios ania kanato. Mga higalag kaigsonan, matod pa ni Sister White sa Patriarchs and Prophets, page 745, the Psalms of David pass through the whole range of experience, from the depths of conscious guilt and self-condemnation to the loftiest faith, the most exalted communing with God. His life record declares that sin can bring only shame and woe, but the God's love and mercy can reach to the deepest depths. That faith will lift up the repenting soul to share the adoption of the sons of God. Of all the assurances which His word contains, it is one of the strongest testimonies of the faithfulness, the justice, and the covenant mercy of God. Si Salmista David, mga kaigsonan, nakapasar, nakalusot o milatas siya sa kinatibuk ang mapait o kinatibuk ang talagsaon nga kasinatian gikan sa halalom, sa iyang pagbati nga siya makasasala ngadto sa iyahang kasakit sa iyang kaugalingon, ngadto sa pinakatumoy nga bahin siyang pagtuo o ngadto sa pinakataas niya nga pakikabot aron magkisandurot kauban sa Dios. Ang iyang record sa kinabuhi nagadeklarar nga ang sala maoy nagadala kanato og kaulawan o kagulanan kadimalasan, apan ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios may mukabot kanato gikan sa kahiladman. Ang pagtuo maoy mo tuboy kanato aron paghinulsol sa atong pinagi sa atong kasing-kasing ug kalag, aron makbatna nato ang pagka sinangkap or pagka inanak sa Dios dinhi kanato. Sa tanan nga mga kanindot sa kinabuhi o mga pasalig nga diin nasulat sa pulong sa Dios, usa ni ana mao ang pinakalig-on nga pagpamatuod, ang iyahang pagkamatinumanon, ang iyang hustisya o ang iyahang pakigsaad sa kaluoy sa Dios kanimo o kanatong tanan. Higalang mga pinangga ko, mga kaigsunan, dalaygon ng Dios, o di na tataman, wala na tayo oras na human na to ang pag-discuss. Ako'y paulo kaninyo pag-usap karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church Zone 1 alang sa Special Sabbath Fellowship. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban. Okay, so wala naman kita oras, ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga may atong great provider. Ako sabi inyong kapamilya o nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the First, magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.